So, andito na naman tayo sa pinaglabanan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, like I promised dati, the long-term review or the long-term what to say or what to not to say sa bike to work o sa pagbabike commute. Sorry kung palagi ako nakatingin dito sa right side of the screen kasi nakikita ko mukha ko. Pero yung mata ko, pero yung camera talaga nandito sa kaliwa. Pero anyway, quick background lang nga po mga ka-muffers, no? So, 3 months or 4 months na po ako na nagbabike to work dun nga po sa Bulacan. Pero bakit nga pa ako nasa Manila ngayon? Dahil meron na po ako work dito sa Manila. Nagkaroon lang nga po ng issue. Nagkaroon lang ng something issue. Kaya, na-force akong bumalik dito sa Maynila. And dito na nga ako naghanap ng work dito sa Maynila. So ngayon, ang katagal na ginawa ko na review, 3 months or 4 months na po ako nagbabike to work sa probinsya. So ang masasabi ko sa bike to work sa probinsya is grabe, malaki po ang respeto. Malaki po ang respeto ng mga motorista, mga nagbabike, ng mga nakakotse, ng mga nakamotor, ng mga nakatruck, in a way, oo. Pero yun, malaki po yung respeto po ng kanila towards sa mga cyclists or towards sa mga ibang motorista. Na magbo-bike to work na po ako dito sa Maynila. So, ano nga ba ang i-expect ko? Ano nga ba ang dapat ko i-expect? I-expect ko respect in a way, sabihin ko 100% yung Bulacan. Siguro respect from 40 to 50% na lang, no? Kasi mga barumbado talaga dito dahil of course, traffic, nag-uunahan, kailangan makapunta sa work, may nagmamadali. So yung iba nananadya talaga na masamang tao, pero yung iba kailangan talaga to fight para hindi po sila malate. Ako bilang nag-work, bilang first time worker, no, first time employee, na kapag na-late ka pala, mababawasan yung sweldo mo, and kapag nabawasan yung sweldo mo, well, paano mo papakain ng pamilya mo, and at the same time, kapag late ka, ang mangyayari, pwede ka po i-notice ng employer mo na, uy, palagi ka na-late, konti na lang, tatanggalin ka na namin. So, parang ganun, parang absent din, pero less na mas malala kaysa sa absent. So, yun po ang aking ine-expect sa pagbabike dito sa Manila. And ito nga pala yung bike ko. So kung napanood nyo na po yung mga ibang vlog and kung napanood nyo na po yung pinaka-latest na vlog, pinaayos po natin itong Giant OCR ko po. So yung pinakauna kong pinaayos mga ka-muffers is yung preno. Hindi na siya super lalim para makapreno ng maigi. Dun din yun sa ganito din yun sa front. Hindi mo na kailangan na promeno ng sobrang lalim para makapreno po ng maigi. Yung pangalawang pinaayos ko naman mga ka-muffers is ang usual, kaya gusto ko ang fixie dahil less maintenance po. Dahil yung pinaayos ko po to, medyo nawala na po siya sa tono mga ka-muffers, no? Both front and then rear. Pero okay naman siya, pero minsan kasi kumakabyos, minsan kasi hindi kumakagat. So ayun na yun. So yun, pinaayos ko kay Richard, kay Kuya Richard. So dalawa yung Richard, isang ipap dun sa kabilang berries and then isa din sa berries sa galas sa QC, which is ito nga si Kuya Richard. So inayos na to, and then inayos na to. And then last but not the least, ang pinakalas niyang inayos is itong cable end. Kasi yung hindi pa ayos to, nakakatusok po yan, no? Palagi natutusok yung dito ko, yung sa legs. Pero yan mga ka-muffers, okay na po siya, ayos na po siya. And of course, ba't po natin kakalimutan ang pinakabagong upgrade ko po. Ayun. So ito po mga ka-muffers, ito pong gulong na to ay isang Chaoyang. Tapos itong Chaoyang na to, matibay po siya, maganda po siya pang everyday, maganda po siya pang daily use compared dun nga sa isa ko. And dun nga sa Bulacan, yung ginamit ko yun palagi nasisira, mabilis mapudpod, na nahihiwa sa mga matutulis na parang ito, pang ganyang katulis na mga lubak. Natatapisan niya yung gulong. Pero ngayon sa Maynila, ramdam ko naman konti yung mga lubak-lubak sa Maynila kasi in a way kahit papano well-maintained yung mga kalsada sa Maynila. So isa din yun sa mga i-expect ko ay well-maintained ang mga kalsada dito compared sa Bulacan. Hindi tulad sa Bulacan, tangina namin. Sa Bulacan talaga lahat lubak, legit. Hindi yung pambabash kasi maraming dumadaan palagi na truck, tas umuulan, lumalambot yung aspato, nasisira yung kalsada, overload yung mga truck, kaya in a way nasisira po agad yung yung mga kalsada sa Bulacan. Kaya malubak sa Bulacan compared dito sa Maynila. And isa pa sa mga i-expect ko mga ka-muffers is
the distance. Sa Bulacan, kahit hindi nga traffic, kahit dito sa Manila super traffic, kahit hindi traffic dito sa Bulacan, malayo po, no? Parang 8 kilometers, parang naghipodromo tumawa na ako. Pero ayun, hindi tulad dito, sobrang lapit lang, tatawid lang sa kabilang distrito o tatawid lang sa kabilang tulay. Kasi from Santa Mesa to Santa Ana, yun po yung work ko. Hindi po tulad ng Santor papunta dun sa Mohon, no? Ganun kalayo yung sa ano. Pero wala nga traffic sa Bulacan, pero malayo. Pero ito naman, may traffic naman dito, pero maikli. So parang nag-level out, nag-level plane lang po lahat mga kamaffers, no? Pero yun mga kamaffers, yun po ang masasabi ko sa inyo sa sa pagbabike or pagko-commute po sa Bulacan. Pagko-commute po sa province, may respeto yung tao, masarap yung hangin, konti yung traffic, pero malubak, pero malayo, and of course provincial rate po yun, no? So dito naman sa Maynila mga kamaffers, yun po yung mga sinabi ko sa inyo na siguro yun yung mga aking mga impression na mas mainit dito dahil matraffic nga, kulob, and also since parang nag-level out lang traffic pero malapit. So siguro masasabi ko, kakayanin ko naman mga kamaffers, pero ramdam ko mas pawis ako or mas pagod ako dito sa Maynila compared dun nga sa pag-probinsya na bike to commute or bike to work na commute. So stay tuned po sa next na, what do you call this? Next na vlog dito sa kung okay nga ba mag-bike to commute dito sa Maynila compared sa probinsya. And bago ko po itigil yung video na to, sa mga hindi pa nakakalam na road bike ko, kasi mga may nakilala ko kanina, hindi daw ako nag-road bike pick sila daw ako, so hindi daw ako si Kamapplers, no? Giant OCR, Sora straight, RS 500, 550 na wheelset, 10 speed, Alpina fork, and then Uno cockpit, and then Merida. So meron po ang dalawang bote, and PTR 540. So yun lang Kamapplers, stay tuned sa next videos. Bye-bye, or next vlog. Bye-bye. Patik siyang pumotok ng 90, 90 nga yung target ko. Solid.